ng nagbabagang balita. DepEd inanunsyo ang mas maagang bakasyon sa eskwelahan mula Hunyo 1 hanggang Hulyo 26, 2024. PBBM, pinasok daw ang politika dahil sa mga naghihirap na Pinoy. Spring resort sa Sitio Labahan, Angono, Rizal. Bagamat may kontaminasyon ay ligtas ba itong paliguan at pagswimingan? Napanatili ba ng Pinoy boxer na si Suganov ang WBO global title laban kay Japanese Kai Ishizawa? Sino-sino ba ang mga celebrities at influencers na kumasa sa Ahsoka makeup trend? At alamin natin ang mga tips sa tag-init ngayon. Itinakda ng Department of Education o DepEd ng mas maaga ang pagtatapos ng kasalukuyang school year bilang paghahanda sa unti-unting pagbabalik sa lumang school calendar, kung saan ang summer vacation ay isinasagawa tuwing buwan ng Abril at Mayo. Ibalita mo, Jessie Trinidad. Base sa Department Order 003 na may petsang Pebrero 19, 2024 at nilagdaan ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang end of school year. Para sa school year 2023 to 2024 ay sa Mayo 31, 2024 na. Samantala, ang school year 2024 to 2025 ay nakatakdang magsimula sa Hulyo 29, 2024 at magtatapos sa Mayo 16, 2025, habang ang Brigada Eskwela ay mula Hulyo 22 hanggang Hulyo 27, 2024. Una nang sinabi ni DepEd spokesperson Undersecretary Michael Poa na maaaring abutin ng hanggang 3 taon bago maibalik sa Abril at Mayo ang summer vacation ng mga mag-aaral. Na matatanda ang nabago, bunsod na rin ng pananalansa ng COVID-19 pandemic. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinasok daw niya ang mundo ng politika dahil nasasaktan siyang makitang naghihirap ang mga Pilipino. Pakinggan natin ang buong detalye kay Jana Morcillo. Mensahe ni Marcos sa Presidente, ang politika ay dapat para sa serbisyo sa mga tao at hindi sa pansariling interes. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na tumakbo siya sa posisyon at pumasok sa politika para matulungan ang mga naghihirap. Ligtas nga bang paliguan ang spring resort sa Sitio Labahan, Angono, Rizal? Idedetalye ni Bien Villagonza. Ang Domsa Spring ay isang papublikong paliguan sa Sitio Labahan sa San Isidro, Angono, Rizal. Ito ay proyekto ni Mayor Jerry Calderon upang maisulong ang pangangalaga sa kalikasan na isa sa kanyang mga advokasya at upang suportahan ang Inares Ecosystem Program ni Governor Rebecca Nini Inares. Matagumpay na naidebensa ni Reggie Filipino Phenom Suganov ang kanyang WBO global title laban kay Japanese Kai Ishizawa. Ibabalita ni Rain Robles. Napabaksak ng Pinoy boxer ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng 8-round technical knockout sa main event ng Kuming Bulanon. Dahil sa tindi ng mga suntok na natanggap ng kalaban ni Suganov, dinala si Ishizawa sa isang stretcher para sa karagdagan medical na atensyon. Samantala, pinabuti nito ang record ni Suganov na may ika-15 panalo, 5 knockout at 1 talo. Ito si Rain Ashley Robles para sa Todo Balita. Mga celebrities at influencers na kumasa o sumubok ng trending na Soka Challenge? Alamin kay Sofia Olace. Parami ang susubok ng nauusong challenge ngayon sa TikTok, ang Ahsoka makeup trend. Ang mga content creator, kanya-kanyang paandar sa kanilang video entry. Maging ang ilang celebrities ay nakijoin na rin sa trend. Ang Ahsoka ay pangalan ng 2001 Bollywood film na pinagbidahan ni Kareena Kapoor at Shah Rukh Khan.
Sa nasabing makeup trend, magta-transform sa isang Indian bride look ang gagawa ng entry habang sinasabayan ng creative transitions, ang kantang San Sanana. Narito ang ilan sa mga Ahsoka makeup trend look ng celebrities at ng ilang social media influencers. Isa sa pinaka-latest sa Ahsoka makeup trend ay ang entry ng celebrity influencer na si Zainab Harake. Napuno ng white and gold props ang costume ng transformation ni Zainab na pinusuan ng maraming netizens. Bentang-benta naman sa social media ang kuwelang Ahsoka makeup trend entry ng celebrity vlogger na si Alex Gonzaga. Mapapanood sa kanyang video na isinama pa niya sa kanyang transition ang kanyang Mami Pinty. Dahil sa request ng kanyang supporters, dalawang Ahsoka makeup trend entry ang ginawa ng TikTok content creator na si Lenia Ricardo. Ibang Ahsoka trend naman ang ginawa ng actress na si Ivana Alawi dahil imbes na mag-transform sa pagiging Indian bride, siya ay naging dalagang Pilipina. Background music ni Ivana ang awiting Piliin Mo ang Pilipinas. Gaya ni Ivana Alawi, Piliin Mo ang Pilipinas, entry naman ang ginawa ng TikTok content creator at viral online seller na si Jomar Yee. Kakaiba na ang init na nararanasan natin ngayon, kaya alamin ang mga tips ngayong tag-init. Subalit, alamin muna natin ang lagay ng panahon kay Pierre Zaragoza. Mula naman sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ito na ang update sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Mainit at maalinsangan na panahon pa din dadala ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko ang ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kapamilya, ngayong tag-init ang matagal na pagkabilad sa araw pwedeng magdulot ng pagkahilo, sakit ng ulo, matinding pagpawis at pagsusuka. Narito ang mga paraan ayon sa mga eksperto para maging komportable at maiwasan ang heat stress ngayong tag-init. Una, dalasan ng pag-inom ng tubig dahil nakatutulong ito sa pagpapalamig ng katawan. Pangalawa, panatilihin ang sirkulasyon ng hangin sa loob ng bahay. Pangatlo, magsuot ng komportabling damit. Pang-apat, kung hindi maiiwasang lumabas, magdala o magsuot ng pananggalang sa init ng araw tulad ng payong, shades at sombrero. Pang-lima, sa mga magsiswimming naman, huwag kalimutan magpahit ng sunblock bilang protection sa UV radiation. Yan po ang tips na napapanahon ngayong tag-init. Ako po si Pierre Zaragoza at lagi niyong tatandaan, ang buhay ay weather lang. At yan ang mga nagbabagang balita. Ako si Pierre Zaragoza at ako si Sofia Olase. At ito ang Todo Balita!